Nasawi ang isang lolo na may asthma matapos maudlot ang paggamit niya ng nebulizer. Nawalan kasi ng kuryente sa kanilang lugar. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Alas 3 ng hapon nitong Mayo 15, magne-nebulizer sana ang 80 anyos na si Tatay Serafin San Valentin. May asma siya at araw-araw umaasa sa gamutan. Pero biglang nawalan ng kuryente sa kanilang lugar sa Barangay Bamban, Los Baños, Laguna. Nung time na po na magne-nebula na po siya, sorry. Nung time na magne-nebula na po siya, akala po namin saglit lang po mawawala yung kuryente. Tapos kasagsagan din po ng init noon. Ang ginawa na lang po namin magkakapatid, pinaypayan na lang po namin siya. Bumalik naman ang kuryente makalipas ang 3 oras. Pero huli na ang lahat. Saglit pa lang po siyang nagde-nebula pagka ng kuryente. Sumigaw na po siya na hindi na daw po niya kaya, dalhin na daw po siya sa ospital. Tapos po, ako po, nanakbo na po kagad ako sa labas namin. Si Andrea, bunso sa 3 anak ni Tatay Serafin, hindi maiwasang maging emosyonal nang sariwain ang buhay ng kanyang ama. Buhay po siya. Dito po, may upuan din po kasi siya dito. Pwesto niya po ito eh. Nandito lang po siya maghapon. Tapos, kinukulit kaming lahat. So ito yung kanyang pangkamot at ito yung kanyang inhaler at saka nebulizer. Para sa mga nagtatanong mga kapatid, no, araw-araw ang paggamit ng nebulizer ni tatay at ito po yung kanyang ginagamit na makina at dependent po ito sa kuryente kung makikita ninyo. At meron daw po silang rechargeable na nebulizer pero hindi katulad nito na malakas talaga at epektibo. So, para sa katulad ni tatay, kailangan po talaga ng kuryente para sa kanyang araw-araw na gamutan. Hindi naman maiwasang questionin ng kanyang pamilya ang biglaan niyang pagpanaw. Kasi po nung araw na po yun, po, parang ang hirap pong anuhin sa kanya na ganun lang po siya nawala. Kasi marami po siyang gusto pang mangyari. Marami pa po siyang gustong makita sa amin na pagbabago sa buhay namin. Panawagan nila, Po sana, mabilis naman pong paikutin ng, kunyari, tanod po, yung mga tanod, papaikutin po, mag-a-announce, o ganitong oras, mawala ng kuryente, di ba po, napakabilis naman pong gano'n. Para sa mga taong wala pong cellphone, walang TV, kasi hindi naman po lahat ng tao may cellphone, lalo na sa mga matatanda. tumanggi sa panayam ang barangay, pero ganito rin ang panawagan ng iba pang residente. Mahirap. Para sa amin walang ilaw. Diabetes kasi sa komplikasyon na rin eh. Mahirap talaga. Ako nung isang araw, high blood. Biglang nasuffocate din ako. Takbo ako sa labas kasi kahit may ilaw, sobrang init talaga. Napakahirap po. So dapat may announcement na for barangay na ibaba, mag-brown out. Ang mga kable ng kuryente kapag naputol o nawalan ng daloy, hindi lang ilaw ang namamatay, pati buhay pwedeng mawala. At sa kwento ni tatay, isang tahanan ang biglang tumigil. Isang pamilya ang naiwan sa dilim at pangungulila. Bea de Guzman, News 5.